Tandaan natin na ang Panginoon ay lagi may pangako sa atin. Kung kaya nga, sa buhay natin ay hanap lagi tayo na lumahok sa naisin niya. Amen? Kahit mayroong problema, kahit mayroong suliranin tayo, alam ko na iba-iba yung bigat ng ating nararanasan. Pero ayon sa pangako pa rin ng Panginoon na kahit anong mayroon pa man tayo, lagi po natin tatandaan na hindi tayo iiwan ng Panginoon. Amen? Lagi na natin siyang sambahin. Kahit mabigat, lumapit lagi tayo sa Kanya. Yun na yung paraan. Gawin natin yung magpasalamat. Di man tayo maintindihan ng iba, higit na napang makakaintindi sa atin ang Panginoon. Amen? Okay. So yung ating pag-aaral ngayon is, ito po, wala pa po dyan, ay isulong ang katuwiran sa halip na isulong ang kasamaan. So, promote righteousness instead of promoting evil. Okay? So, itong ating pag-aaralan ay ito po'y nais na ni Pablo na isulong natin yung matuwid na pamumuhay. Dapat ipinakikita natin na tayo bilang mga Kristiyano, alam natin yung tama, alam natin yung totoo. Amen, no? Nung ako po nung Lunes po, ay kinagat kasi ako ng pusa. Dito ako kinagat, maliit lang naman. Dumugo naman din siya. At nung mga nakaraan pa, may mga kamot ako dito hanggang dito, malapit. Pero hindi kailangan ko ng pabakuna. Pero nung Monday, sabi ko, siguro kung bakuna kasi kinagat ako. So, pumunta po ako ng Monday sa clinic at nagpabakuna po ako. May isang babae doon at mayroong isang lalaki na kasabayan ko. Sabi, ano kaya kung tuturukan ako nito kasi nakalunod ako, hindi ako makapagsasabi sa iyo na huwag o magpaturo. Ang importante, pumunta ka sapagkat sila yung mayroong alam kung tuturukan ka o hindi. Okay? Sabi ko kasi, ang hirap na sasabihin mo sa akin, may baka mamaya mag-akala. Ang maraming namamatay sa maling akala. So ngayon, may isang babae naman doon, nagsabi naman siya sa akin, sabi, tutulungan pa kaya ako 1 month na ito. Ano na yung kanyang kagat ay, ano na po yung magaling na. Magaling na siya. Sabi niya, ano kayo sabihin ko na lang yung ganito, yung nakalmot ako ng ganito. Sabi ko, Madam, ang maigi kung ano yung nangyari sa iyo, isabi mo yung tama. Kasi kung isasabi yung mali, baka mamaya mapahamak pa yung pagkukonsultahan mo, magkakaroon ka ng problema. Sabi ko, mas maigi, pagsabi ka na ng totoo. Kasi yun yung dapat mong gawin. Kasi pag hindi mo yung gawin, sabi ko, ay hindi magpapapabuti yung kalagayan. Baka mamaya, mag-away pa kayo noon dahil sa iyong pagsasabi ng mali. So, sabi ko, hindi maganda. Ang pinakamaganda nandito ka naman lang, pagsabi ka na lang kung ano yung nangyari sa iyo. Hindi ganon. So, ganon po nangyari. Dito naman, ay Martes naman noon ay Martes ata or Miyerkules, magluluto ako ng laing. Pasensya na sa hindi nabigyan ng laing. So, nagluto ako ng laing. Sabi ko kay Emer, pabili nga ako ng yung dalawa kasi yung lulutuin kong laing pag 5 araw to. Tawa-tawa si Elmer. Sabi, grabe naman, 5 araw pala yun. Na siguro mga 4, siguro 3. Naubos ko isang araw eh. Okay. So, sa pagkakataon ngayon ay mayroon naman doong Mighty. Mighty ba di ba sigarilyo yun? Mighty. Ano po? Dito, pumunta ko doon, may dalaga. Ang ganda ng postura. Tapos, inaalok ako ng sigarilyo. Sabi ko, hindi ako bibili ng sigarilyo. Bibili ako ng yun. Kako. Di ganun. May isang lalaki din. Pumunta. Inaalok din ng babae. Sabi niya, Sir, Mighty. Sabi, nakuha ko akong tutuksuhin kasi 8 years na hindi na ako naninigarilyo. Sabi niya, huwag mo na ako yung pa dyan pabalikin kasi ayaw ko na talaga dyan. So, sabi ko doon sa babae, sabi ko, hindi ako naninigarilyo. Sabi ko, ayaw ko ng sigarilyo. So, bibili lang ako nito. So, alam po ninyo, itong ating pag-aaral ngayon is to promote righteousness.
instead of promoting evil. Hindi mo maganda sa isang Kristiyano na tayo ay nagpapanggap-panggap lamang sa mga ating nakikita. Alam niyo mga kapatid na gusto ng Panginoon ay mag-participate tayo doon sa buhay na mayroon siya na pinakita niya sa atin. Hindi tayo kailangan na salagin o ating bigyan ng takip yung mga dapat naman talaga nating isapin. Hindi kasi siya nakakatulong. Okay? Ito ating pag-aaral sa Ephesians, ang pangunahing tinalakay dito ni Paul ay para magipag-isa sa ating Panginoon. Narito rin dito yung paghahambing ng buhay ng tao mula doon sa kadiliman at mula doon sa kaliwanagan. So marami pong usapin na binanggit dito si Paul tungkol dito. Again, nais ni Paul dito na ipaabot sa atin na kung tayo man ay namumuhay noon sa kadiliman o sa kamalian, hindi na ngayon. So mayroong paghahambing po yung buong books ng Ephesians sa pamumuhay ng isang tao nasa kadiliman at pamumuhay ng isang tao nasa kaliwanagan. Okay? Ngayon, kung bakit ang ito nais niyang talakayin, ay para ang lahat ng Kristiyano ay magkaisa tayo is to promote righteousness. Na dapat kailangan na isulong natin ang pamumuhay ng matuwid. Okay? Mayroon nag-alok dito sa akin, sabi, Sir, pwede bang ibigay ko sa iyo yung aking yung flyers? Di ba kandidatuhan ngayon? Kandidatuhan. Pag-isip-isip ko, sabi ko, bakit ko tatanggapin yung flyers? Samantala kami, hindi na namin pinupromote siya sa pamagitan ng flyers. O di ba? Yung tracts. So ibibigay niya sa amin, ibibigay niya sa akin, pero sabi ko, huwag muna, hindi ko muna tinanggap, because sabi ko, pag-isipan ko muna at kausapin ko muna yung kapatira. Kasi hindi ho ako gano'n na sa politika, iba ho yung ating kinalalagyan. Dahil tayo ay nasa Panginoon, so kailangan natin ay sa Panginoon. Okay? So, ang pinupromote po natin, magiging simbahan na ito is to promote righteousness. Bilang mga Kristiyano, ano yung mga dapat na inaambag natin as Christian? Alam naman natin kung ano yung tama, alam naman natin kung ano yung matuwid. Okay? So, tayo ngayon ay magbabasa sa aklat ng Ephesians, chapter 5, verse 11. Ang lahat ay ating pong inaanyayahan na tumayo at sabay-sabay po natin babasahin. Ano yung layo po natin ito? Is to learn to be honest for God. Upang matutong maging tapat para sa Diyos. Tayo po lahat ay tumayo at buksan natin yung Biblia sa aklat ng Ephesians, chapter 5, verse 11. Okay. Tayo po lahat ay tumayo. Ayan. Promote righteousness instead of promoting evil. To learn to be honest for God. Okay? So tayo po ay magbasa. Isang verse lang po yung babasahin natin. Ephesians chapter 5, verse 11. Or Ephesians. Andiyan na po kayo? Okay. Kung andiyan na po kayo, ay samahan po ninyo ako sa aking pagbabasa. 11. Huwag kayong magkikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubugang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman, sa halip ay ilantad niyo sila at ang kanilang mga gawa. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, gamitin niyo kami as an instrument, Panginoon, to spread your words about righteousness, Lord. Naway pagpalain o Diyos ang bawat isa sa amin. Na huwag kami magdadalawang isip na Panginoon, amin o Diyos na isiwalat ang maayos, matuwid na pamumuhay, Panginoon. Tulad ng sulat ni Paul sa mga taga-Ephesians, naway pagpalain ang bawat isa sa amin, Panginoon. Na habang kami nabubuhay, ay mayroon kaming maiambag, mayroon kaming participation, involvement, sa pamagitan ng Diyos ng iyong ministeryo dito sa mundong ibabaw dito, Panginoon. Pagpalain po Diyos sa bawat isa. Sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat yung sabi ng Amen. Tayo lahat ay makakapuna na. So ito, na binabanggit dito ni Paul, yung buong Ephesians na yan, ulitin ko, ay marami pong ginawa si Paul sa paghahambing kung paano lalabanan
yung mga di tama na pamumuhay. Makikita niyo rin sa chapter 6 na isuot ninyo yung mga baluti para malabanan natin yung mga hindi matuwid na pamumuhay. Tama? Okay. So ngayon, sabi dito sa atin, what is our contribution as a believers? What are we promoting that will help those who hear us? So ano ba yun ang magdating bilang mga Kristiyano na sa pamagitan ng ating Panginoon? And then, ano naman din po, mga kapatid, ang ating maitutulong sa mga nakakarinig sa atin at nakakakita sa atin. Okay? So, bilang mga Kristiyano, dapat alam po natin yung trabaho natin. Tama po ba? So, tayo ay nagpo-promote, isinusulong po natin yung pamumuhay ng maayos. Hindi po tayo yung Kristiyano na tinatakpan po natin yung mga mali at pinalulutan natin yung hindi mga magagandang mga bagay. So, bilang mga Kristiyano, dapat mayroon tayong ambag, mayroon tayong participation, mayroon tayong pakikilahok o ating isinusulong na ang tamang pamumuhay kung paano pinakita sa atin ng Panginoon nung siya ay naririto pa. Okay? And sabi dito mga kapatid, bilang isang manampalataya, dapat natin malaman kung ano ang tama. Di ba? Primarily na dapat alam talaga natin ang tama. Ito yung sinasabi ni Paul sa Book of Ephesians. Hindi mo pili na Kristiyano ka na hindi mo alam ang tama. You know what is right? And then alam mo kung ano yung gagawin mo. Ang Kristiyano dapat tayo ay nakatayo na alam natin yung tama. Amen po ba? Kasi sabi natin is promoting righteousness. Hindi mo tayo promote dito para gumawa ang tao ng masama. Kaya, alam dapat ng Kristiyano na ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, alam mo na yung tama, alam mo yung ginagawa. And then, ang sabi dito mga kapatid, kailangan gawin natin ang ayon sa salita ng Diyos, nakakita man sa atin ang Diyos o hindi, dahil yun yung tama. Ang tao, mahilig lang siya. Minsan may gumagawa, pag may nakakita, maayos siya ginagawa yung kanyang gawain. Pero pag nakatalikod o hindi siya napapansin, hindi siya nakikita, minsan may mga tao din na hindi na talaga ginagawa kung ano yung dapat o ano yung nararapat. Pero sinasabi lang dito ni Paul, nakikita man tayo o hindi. Di ba? Pero ako naniniwala, ang Diyos ay nakikita tayo. Kaya hindi natin siya nakikita. Pero kahit hindi po natin siya nakikita, dapat tayo ay nagtatrabaho at nagpupromote tayo ng matuwid na pamumuhay. Magagawa mo yun kung alam mo ang tama. Tama po ba? Magpapag-promote ka kung alam mo yung tama. Matatrabaho mo siya kung alam mo yung tama. Alam mo yung, dahil ito ay Kristiyano, sabi ko sa inyo kanina, pangunahin dapat na alam natin yung tama. Kasi ang kinakampanya po natin, yung pinupromote po natin dito, walang iba kundi ang ating pangalan Jesus. Hindi pangalan natin. Okay? Ay, nagsabi dito mga kapatid, ay sa mga tuwid, hindi dapat balwain ang aral ng ating naririnig mula sa ating mga pinuno ng simbahan. In all the church and all the leaders na nagpapahayag to preach the words of God, ay kinakailangan wag po natin i-ignore. Pag i-ignore po natin yung nagkakaroon tayo ng problema. And sometimes, namimiss po natin yung mga dapat trabaho ng buhay natin na dapat yung tama lang nagagawa, pero nga, minsan ini-ignore na lang natin minsan yung mga dinideliver na message sa atin, kaya hindi talaga tayo nagkapamuhay ng maayos. But then again, ang gusto po natin palabasin dito, dapat ang Kristiyano alam niya yung tama. And then, you will live doon sa tama o matuwid na buhay. Tama po ba? Pag alam po natin yun, magagawa natin yun. Subalit kung hindi natin yung alam, sumahirap. Di ba? Alam natin, mag-isip Paul, sabi dito ni Paul, alam nyo naman na kayo ay dati nasa kadiliman. Alam nyo naman na dati tayo ay nasa, yung pamumuhay natin ay hindi katulad nito. So dahil na ngayon ay nalipat na dito sa liwanag na ito, ay kinakailangan natin ay gumawa ng tama. Balikan ko po. Sabi niya dito, sa 11 na aking nabasa, sabi diyan, huwag kayong magkikisama
sa mga tao gumagawa ng mga bagay na walang ibinumbungang kabutihan. Ngayon mga kapatid, ano ba yung madaling kasama? Ang mga gumagawa ng mabuti o yung mga gumagawa ng di kabutihan? Ano yung masarap na kasama? Diba? So kaya sabi natin kanina, may paghahambing po si Paul. The book of Ephesians, mayroon po siyang paghahambing. Inahambing niya yung mabuti, inahambing niya yung masama doon sa mabuti. Kaya yung tao, inahambing niya. Kaya sabi diyan, na yung kanyang pangunahin talagang gusto gawin dito, ay isahin. Okay? Kaya ipinakikita niya doon sa kanyang pinangangaralan, na tingnan ninyo, yung gumagawa ng masama. Tingnan niyo naman yung gumagawa ng mabuti. Di ba? So, tayo yung pipili. Kung gagawa ka ng tama, kung gagawa ka ng mali. Tayo yung pipili. Pero again, pag ikaw ay Kristiyano, alam mo na ang dapat mong gawin. Sapagkat sa pangunahin alam ng isang Kristiyano, alam mo na matuwid dapat ang ginagawa ng isang Kristiyano. Okay? And then, sabi pa niya dito, na mga bagay na dulot ng kadiliman, sa halip ay ilantad niyo sila at ang kanilang mga gawa. O, kaya ko ba ito, kapatid? Paano kung mayroon kang kaibigan may tinatago sa iyo? At nalaman mo. Ano ang isasabi mo, Brother Ryan? Ilalantad mo ba? Isasabi mo ba na may ginagawa siya ng ganito? O paalalahanan mo siya? Di ba? Minsan, nung maharap tayo sa mga bagay, hindi lang ako yung nakaka-encounter ng ganito. Maging kayo, nakaka-encounter ng ganito. Ang tanong ngayon, paano ka magiging totoo sa Kanya? Paano mo gagawin isang bagay na tinuturi mo na ilantad mo sa liwanag yung nasa dilim? Di ba? Na pag-aralan natin dito, sabi niya, you are the light of the world. Walang ilaw na nilalagay sa ilalim. Ang ilaw ay nilalagay sa tamang lalagyan o lagayan para mailawan ang buong lugar. So, tayo ngayon ay naharap sa mga ganitong sitwasyon. Tama po ba? Naharap tayo sa sitwasyon na tulad nito. Na gustong ipabot sa atin ng Paul na dapat bilang Kristiyano, ang isinusulong natin ay yung matuwid, maayos, mabuti na pamumuhay. Hindi mo kailangan maging sa iyong bibig, sa iyong pananalita, hindi mangyari sa atin na gamitin pa ito is to promote doon sa masamang bagay. Even in the jokes, mababagin po natin yan mamaya. Huwag po natin gamitin yung labi natin sa iba't ibang mga bagay. Tandaan, ang labi natin, yung dila natin, ginagamit natin sa pag-aalimuran at ginagamit din natin ito sa pagpupuri. Kaya sabi natin kanina, mayroong comparison. Mayroong paghahambing po si Paul. So, sa kayo ang pumili. O ako yung pumili. So, lahat tayo. O, ang ating pananalita, again, gagamitin po natin dapat yan sa matuwid, sa maayos. Huwag natin sasayangin yung bawat nilalabas natin doon na baka mamaya may natatakpan tayo. Ang gusto ng Panginoon ay mailabas siya. So, ibig sabihin, pag nailalabas, nagpupromo talaga tayo na maayos. O, di ba? Kaya kung kayo ay may taong nakakasama, huwag kayo yung, pangalan ito yung termino sa Tagalog, yung para nagpapakipot ka pang sabihin na dapat mo nang talagang sabihin yon. Hindi yung dapat sabihin mong direkta kung ano ang iyong nararamdaman para sa isang tao na yan. Minsan ginagawa kasi yung tao ng isang tao sapagkat meron siyang motibo. Okay? So, ang maganda doon is i-correct mo na lang siya. Okay? So, tulad ng aking nabanggit sa inyo. Kasi meron siyang motibo na gusto naman talaga siyang turukan. Ang kinatatakutan niya, kasi hindi na po talaga pangalan ito magaling na, yung kanyang sugat, yung hindi na po wala na sugat. Ang motibo niya talaga ay maturukan siya. Ang problema yung aksyon na kanyang gagawin is magsinungaling. Sabi ko, huwag mong gawin yun. Sapagkat, ang mapapahamak yung, di ba mayroon daw naglilista? Oh.
Eh pag sinig doon, eh malaman ano na yung inanuhan mo ng pusa o ng aso. O di mo nagkakaroon ng problema, nagkakalukot-lukot yung problema natin dito. O maraming madadamay. O, di ba? So, yun yung isang magandang bagay. Kasi ang bawat isa na gumagawa niya, meron talagang motibo sa tao. May motibo talaga siyang gagawin. Okay? Kaya sabi ko sa kanya, huwag mo nang gawin yun. Kasi kung tuturukan mo, hindi ka, alam naman nila yun eh. Kung pwede pa o hindi. Tama? So, tayo, pag mayroon tayo kasi mga motibo sa isang bagay na gusto na mangyari sa atin, doon tayo nakakagawa ng ganyan eh. Minsan nalilihis natin. Isipin nyo, gagawin nyo para matulungan lang siya, magsisinungaling lang siya para matulungan. Pwede naman gawin nyo sa'yo, basta maging totoo yung sasabihin. O ngayon, yung pagkatapos po nun. Alam niyo kung ano nangyari? O, di ba sabi ko sa iyo, sabihin mo na naman ito, tingnan mo, tutulugan ka naman, patapos gagawa ka ng aksyon na gano'n. Kasi mapapamali yung gagawin natin. Imbes na matulungan ka, mamaya hindi ka matulungan eh. Amen? Okay. So, sabi dito mga kapatid, sa ating pag-aralan, sabi dyan, paano namumuhay ang mananampalataya bilang kaliwanagan? Ito yung isang bagay na dapat po natin tingnan ngayon. Ano? Kasi maging si Paul, na sa kanyang mga talata na ating nabasa dito, may kakaiba siya na gustong pansinin talaga sa mga lingkod o sa mga Kristiyano. Okay? So, ano yung mayroon po tayo dito sa apat na bagay? How does the believer live as enlightened? Number one, in order to promote righteousness, we must bring forth the truth to those whose minds are darkened. Doon sa mga taong nadiringan. Kaya nga, ikaw ay ito, dapat, ang pangunahing alam mo, bilang isang Kristiyano, ay yung tama. Tama po ba? Yun yung dapat pangunahing alam natin. Kasi tayo ay nagpo-promote ng righteousness. Hindi mo pwede mag-promote ng righteousness, hindi mo alam yung tama. Di ba? Ang isang pinopromote na bagay, dapat alam mo yung bawat tanong sa'yo, ano yung epekto niyan, ano yung makakatulong niyan, nasasagot. Tama ho? Halimbawa, anong epekto ng mighty sa isang tao? Anong epekto niya? Ay, ano yung mighty? Mighty cigarette. May naninigarilyo pa ba dito sa inyo? Wala na? Alam niyo yung mighty? Very mighty is the Lord our God. Very mighty is He. Hindi yun na. Kanta ko yung very mighty na aming kinanta. Pero kung may mighty naman ngayon, ay mighty ito na sigarilyo. So ano yung epekto nito sa atin? Kasi pinopromote mo yung bagay niya, dapat alam mo. Pero tingnan mo yung tao. Ano yung nakalagay sa kaha ng sigarilyo, Brother Ryan? Ano yung nakalagay sa box? Sa sigarilyo ngayon? Dangerous to your health. Ano yung mga mukha na nakalagay? Nakita niyo ba ang takot ng tao? Di ba lalo naging agresibo? Parang gusto nilang maranasan yung mga nakapastil doon na mga mukha. O magkano yung stick ng sigarilyo? Dati nung ako ay nag-sigarilyo, yung champion, minsan kadalasan sa sigarilyo ko, Philip Ormor. Ay, hindi po, Marlboro. High class, ano? O yung sinisigarilyo, piso. Ngayon, hindi ko na alam kung magkano na yung Philip o kung may Philip pa. Ang naman ko na lang, Camel. O yun yung nalililig ko eh. Camel at saka Mighty. Samantala ng panahon, Winston, Moore, Champion, Coke, Philip, Marlboro. Kapisado mo yung lahat. Ang problema ngayon, hindi ko na alam kung ano yung mga sabihin. Hindi ko na alam kung may more pa. Mayroon pa ba? Wala na? Oh. Ang narinig ko na lang, Mighty, mura eh. Yung Camel, mura. O Camel, narinig ko Camel eh. Iba na yung sigarilyo ngayon. Masarap pa ba yun? Diba? So, yung pinopromote natin again, as a Christian, tayo ay naririto, hindi na tayo nadiririmlan. Sabi na po, hindi na kayo nadiririmlan. Maliwanag na kayo eh. Diba? Alam mo na dapat yung ginagawa natin. O, diba? Kaya sabi dito, sa sinabi po natin, na upang maisulong ang katwiran, dapat natin ilabas ang katotohanan sa mga taong isipan ay nagdilim o nagdilimlan. O diba? May mga taong nagdilim na hindi talaga nila maunawaan yung kanilang ginagawa.
Oh, tingnan niyo po, every year ata tumataas yung stick ng sigarilyo eh. Dahil na may nilagay ata niyan eh. Magkano na yung isang stick? Size, 8. Isipin mo, nakakabili pa kayo niyan. Samantala, yung bigas kulang ng size, hindi niyo maibigay. Oh, magkano yung bigas? 56. Anak, bigyan mo ako ng size kasi kulang 56 yung bibili. Hindi maibigay kasi ibibili niya ng sigarilyo o di kaya alak. Kung ano yung kulang niyo sa ulam, mas gusto niya pa yung inumin, mas gusto niya pa yung sigarilyo o ano yung pampaligaya sa buhay niya. Di ba? So, hindi yung totoo, mga kapatid. Simple. Binubuksan lang talaga dito sa atin yung madilim nating isipan. Yung madilim na isipan na yan, ay kaunti lang yung naintindihan. O di kayo talaga nakaunawa. Di ba? May mga warning, may mga babala, pero hindi naintindihan talaga siya. Pwede nabasa mo siya. Pero sa kaibukuran, yung pag-intindi sa sinasabi, ay hindi mo talaga nakuha. Hindi mo siya napuro na nakuha sa iyong buhay. Kaya hindi komplikado ang iyong pamumuhay. Sabagat hindi mo nakuha yung buod. Nabasa mo lang siya, ay gano'n lang yung palipasan ng pagbasa, pero hindi mo alam kung ano yung epekto sa iyo. Di ba? Ano ba yung magiging epekto sa atin kung tayo ay lumayo sa kadiliman? Di ba? So dito mga kapatid, sa binanggit niya ito sa verse 6 and 7, ang sabi niya, basahin na po natin. Huwag kayong padaya kanino man sa pamagitan ng mga pangatuwirang walang kabuluhan. Sapagkat dahil sa gawang iyon, ang Diyos ay napupuot sa mga suwain. And then, ang sabi niya, kaya huwag kayong makisangkot sa kanila. Sabi ni Paul. Okay? Sabi niya, sa ating nabasa, sabi niya, therefore, do not be partakers with them. Di ba? Huwag tayong makisama doon kung ano yung kanilang ginagawa. Kinakailangan po natin, bukas yung ating isipan, maliwanag yung ating isipan, na alam natin yung totoo. Alam natin yung tama, alam natin yung matuwid. Di ba? So, sabi diyan, sa aklat ng John 8:31-32, so Jesus said to the Jews who believe in Him, if you continue to obey my teaching, you are truly my followers. And then you will know the truth, and the truth will make you free. 2 things. Di ba? Sabi niya ni Paul, kayo ay aking magiging alagad. And then, malalaman ninyo ang katotohanan. Di po ma? So si Paul, kanya na dito pinagkikita, even dito sa panahon ni Juan, mapapansin po natin na ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Tama po? So kung gusto natin mag-promote ng righteousness, kung gusto natin isulong yung matuwid na buhay, doon tayo sa katotohanan. Tama po? At di ba sa malalaman natin ng katotohanan, kayo ay magiging alagad pa ng ating Panginoon. Sapagkat alam natin, yung tama. Doon din sila mayroon. Malalaman mo yung tama, ikaw ay magiging alagad ng ating Panginoon. At totoo yun. Dahil ang mga alagad ng Panginoon ay alam niya yung kanyang ginagawa, alam niya yung tama. Amen? So sa bawat isa sa atin, tandaan na maging sa panahon pa ni Juan, kung gusto talaga natin mga pamuhay na maayos, palaman natin yung totoo, o di ba yung totoo mismo yung magpapalaya sa iyo. Okay? So ayaw ni Paul na makikita niya yung mga Kristiyano na naging pagkaisa, nakikisama pa doon sa mga ginagawa ng iba. Di ba? Ano yung kanyang babala? Sabi niya, therefore, do not be partakers with them. Do not be partakers. Huwag kayong makikisama doon. Buksan ninyo yung inyong isipan. Minsan, kadalasan nasasangkot tayo kasi minsan, hindi natin kaagad naisip yung ginagawa. Pag alam niyo ng mali, huwag niyo nang gawin siya. Huwag niyo nang gagawin. Okay? Pangalawa, in order to promote righteousness. Number 2, sabi niya, we must stop participating in the meaningless activities of the world. Hindi ko dito sinasabi na lahat ng activities dito sa world ay mali. Amen? Hindi ko po niya sinabi sa talata na yan. Kundi, ang sinabi ko rito mga kapatid,
Sabi ko yun, in order to promote righteousness, we must stop participating in the meaningless activities of the world. Doon sa mga bagay na alam ninyo, huwag kayong mag-participate. Kung alam naman talaga ninyo, is meaningless naman yun, do not stop to participate. But doon sa mga world, dito sa mundo, na mayroon man magandang bagay na magpupunga sa'yo, okay, you need to participate. Tama po ba? Pero ang problema na yun, mga kapatid, ito ang dapat natin titingnan. Na tama ba, makabuluhan ba, yung aking nilalahukan? O itong aking nilalahukan ay magkapagdaragdag ng aking paglilingkod o lalawak yung alaman ko? Amen po? Hindi ko sinasabi niya, lahat dito hindi ko gano'n. Kung ano yung mga activities dito na ilan, nasa palagay ninyong mali, huwag nyo ninyong gawin. Sapagkat mayroon naman dito sa mundo na ginagawa na may kabuluhan. Maliwanag po ba? May kabuluhan at hindi at walang kabuluhan na mayroon bagay sa mundo. Kung si Paul ay nagkaroon ng comparison po dito sa binabanggit po natin about righteous and the evil, ganyan naman din eh. Dito sa mundo na ito, hindi naman lahat dito ay masama. Ginawa ito ng Panginoon. Kung pupuntahan po natin the book of Genesis, ang lahat ng ginawa ng Panginoon ay naging mabuti. Nagkaroon po ng halo, nasalangkan po lang siya ng kasamaan. Pero hindi po natin may kakaila, mayroong mabuting bagay po sa mundo. Amen, no? So, dito mga kapatid, sa ating binabanggit nito, sabi niya, na upang maisunod ang katuwiran, dapat tayo huminto sa pakikilahok sa mga walang kabuluhang gawain ng mundo. So, maniniho kayo. Kung ito'y sa palagay ninyo, magkakatulong sa spiritually, lumahok kayo. Pero kung alam ninyo na yun ay magkakaroon ng epekto sa inyong spiritual na buhay, huwag niyong gawin. Yan yung gusto ni Paul na ipanawa sa atin. Tama? Kaya matuto tayong pumili. Yan, sabi ko sa inyo, mas lamang ang may alam. Tama po ba? Mas lamang ang may alam. Mas lamang ang alam ang tama. Pero kung wala kang alam, talo na rito. Ito yung gusto ni ipaabot sa ating ni Paul. Sa Ephesians, yung gusto niya na ipaabot. Talo ka pag wala kang alam. Pero pag may alam ka, panalo ka. Lahat ng mayroon ng mundo dito, hindi mo lahat ay makakatulong sa iyo. Lahat ng freedom na mayroon ka, baka mamaya, yung pa nga yung magbungsod sa iyo para ikaw ay mapahamak. Tama ho? Lahat tayo may kalayaan. Pero yung kalayaan na yan binigay sa iyo, gamitin mo yan sa tama. Sapagkat pag hindi mo siya ginamit sa tama, may problema siya. Amen? Oh. So dito, sa babasahin ko, sabi sa aklat ng chapter verse 3 and 5, ito yung sinasabi. Sabi diyan, kayo mga hiniran ng Diyos, chapter 5 po, andyan po mismo sa akin na. Sabi diyan, kayo yung mga hiniran ng Diyos, kaya hindi dapat mabanggit man lamang sa inyong usapan ang mga uri ng pakikiapid. Di ba? Yung pakikiapid, hindi dapat dyan mabanggit lamang. Karumihan o pag-iimbot. Gayun din ang anumang malaswa o walang kabuluhang usapan. Ano yung mga malaswa? Itawag ngayon ng mga kalye ng mga salita is mga grain jokes. Okay? And then sabi dyan, ayo mga papirong, di nararapat sa halip ay magpasalamat kayo sa Diyos. Alam niyo na walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang tao nga po nagkikiapid. And then, mahalay o mapag-imbot sapagkat ang pag-iimbot ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa panahon ni David, chapter 15, 21, and 22, doon po yun. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan ay katumbas ng pag-iimbot. At ang katigasan ng ulo ay katumbas ng, ano yung pagkasabi ni David doon? Katumbas ng pagsuway. Tingnan niyo po doon sa chapter 15, kung di pa ako nagkakamali sa akin nabanggit. Okay? Chapter 15 ng 1 Samuel 21 and 22. Yan po yung nakalagay po doon. Yun yung katumbas po niyan. Di ba? Walang bahagi yun. Kaya dito, ano ba yung mga walang kabuluhan? O ano ba yung may mga kabuluhan na pwede kong gawin sa mundo? Wala po. Mayroong pinagbawal talaga sa isang Kristiyano o
kung ikaw ay susunod sa Panginoon. Pero kung ikaw ay hindi susunod, wala nang pagbabawal, lahat naman sa'yo pwede. Parang lupa, di ba? Parang lupa, kahit ano yung itapon sa lupa, kahit ano dyan tanggap ng lupa. Di ba? Yung lupa, kahit ano itapon mo lahat ng bagay, plastic, o lahat ng babaw, itapon mo, walang angal yung lupa. But, if you follow Christ, mayroon pong binibigay po dito kung ikaw ay susunod. Mayroon kang dapat tanggalin. Okay? Mayroon kang dapat ayusin sa iyong sarili. Di po ba? So, isang magandang bagay din dito para sa atin. Total, nag-decide tayo na para sumunod sa ating Panginoon, parang dapat natin ito na kinakailangan na huwag natin gawin yan. Mayroon, ulitin ko, mayroon sa mundo na nakakatulong. At mayroon po sa mundo na hindi talaga nakakatulong. So, piliin niyo po sa isang Kristiyano yung nakakatulong sa iyo. Tama ho? So, yun yung makapagbibigay sa iyo ng tamang spiritual na pamumuhay. Okay? Ano po yung sinabi niya rin po dito sa aklat ng Colossus chapter 3 verse 2. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Di ba? Kadalasan, alam niyo po kung bakit hindi talaga makapagtuloy-tuloy ang ating ginagawa. At minsan, natatabunan natin yung tama, yung mali, yung pumapasok. Nakasit lang kasi yung mind natin, dito lang. Sometimes, nakakalimutan natin na dapat alam din natin yung ating pagdating ng panahon, pagdating ng araw, kung saan tayo pupunta. Hindi yung ngayon lang, nakasit lang yung isip natin kung ano yung mayroon tayo dito na kinasasay ng buhay natin, nakakalimutan natin yung noon sa panahon na tayo man ay mawala nito. Diba? Kaya mayroon po siyang mawala even in the Colossians. Sabi po riyan ni Paul, sabi niya na set your minds on things that are above. Diba? So, bakit pinapayo niya dapat magkaroon tayo ng ganong isipan na panglangit na isipan? Alam niyo po, doon tayo masisiparit lang sa ginagawa ng mundo. Doon natin mapipili kung ano yung tama, ano yung mabuti sa ating espiritu natin lahat. Tama ho? And sabi niya, na binabanggit niya dito na not on things that are on earth. Yes, mayroong tama at mali dito sa mundo. Mayroong meaningless. Mayroon po dito kabuluhan ng iba at mayroong hindi kabuluhan. Kaya ang pinapayo niya sa tingnan nyo. Tingnan niyo din yung mga pagtaas na pangangailangan ng ating buhay. Kasi pag tayo ay napamahal dito sa mayroon ito, magkakaroon tayo ng problema. Maraming sari-sari po mayroon ang mundo. Okay? And then Titus chapter 2 verse 12, training us to renounce ungodliness. Okay? And worldly passions, and to live self-control, upright, and godly lives in the present age. Yan yung naman sinabi doon kay Titus. Di ba? Ang malayo tayo doon, ano mang mayroon dito yung mga worldly desire dito sa mundo na ito. Okay? Dahil Panginoon, tanggalin mo ako dito, itong mga dati kong buhay ng kadiliman, to renounce, talikuran ko ito. Di ba? So, matalikod at mapunta po siya sa matayos at matuwid na buhay. Kasi ang mundo ay mayroon talaga. Law, chapter 12. Romans, chapter 12, 1 and 2. Di ba? Even in verse 2 na lang, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. Yan yung nakalagay po riyan. Di po ba? Kaya yung concern, yung malasakit ni Paul ay nandiyan until today. Andun yung kanyang pagmalasakit through his letter. Okay? Kaya narito tayo ngayon, ipagpasalamat natin na mayroong mga tao noon na ginamit ang Panginoon na hanggang ngayon ay ating napapakinabangan. As a Christian, sa ating tinanggap natin ng Panginoon, and then, nakakapamuhay tayo ng matino, maayos. Amen? Pangatlo, in order to promote righteousness, sabi niya, make sure in our lives that we must follow and imitate our Lord Jesus. Kaya upang may sulong ang katwiran, siguraduhin sa ating buhay na dapat natin sundin at tularan ang ating Panginoon Jesus. Hindi po yung mundo. Total na decide ka na para ikaw ay sa Panginoon, wala ka naman ibang talagang
tularan dito eh. Di ba? So, kung gusto mo yung perfect na magiging huwaran o tutularan, walang iba talaga dito kundi si Jesus. Yung pangarapin natin kung ano yung ginawa niya. Kasi even pastor, even may mga pangalan, may mga kilalang mga pangalan, di ba? Mga lahat po yan, mayroon pong pagkukulang eh. Mayroon pagkakamali. Pero I suggest na maging even Paul, na dapat natin tingnan dito, ano ba yung ginawa ni Jesus? Di ba? Yan yung isang magandang bagay para mas maganda yung gagawin natin. Okay? According dito sa words of God, through Apostle Paul. So, kinakailangan natin, siya yung ating tingnan. Kasi kung hindi natin talaga, yung pastor, sabi ko sa inyo eh. Okay? May mga personality ngayon na mga kilala eh. Pero tingnan niyo po kung ano yung mga nangyayari. Di ba pag dating ng panahon, bagay pero pagdating ng dulo, ano po yung nangyayari? Di ba minsan nababantrip ka? At minsan, bakit ganun? Hindi naman sa dati ganyan eh. Kasi ganun nga eh. Ganun yung ating kalagayan dito sa mundo. Di po ba? Kaya pag i-idolize mo yung mga tao na ganyan, kunin mo lang yung mabuti. Pero yung buo ng buhay mo, i-idolize mo siya, mas mabuti pag i-idolize mo lang si Christ. Di ba? Kaya isang magandang bagay po yan. Ano mang mangyayari, mayroon talaga magandang mangyayari sa buhay mo. Bakit? Binuwis ni Jesus ang buhay niya para sa iyo. At yung tao na yung kinikilala nga, hindi siya nabuwis ng buhay para sa iyo. Naintindihan po natin? Di ba? Even ako eh. Hindi naman ako yung nagbuwis ng buhay sa inyo eh. Ang nagbuwis ng buhay sa inyo, yung Panginoon, hindi ako. O para the state of Jesus. Yun isang magandang bagay. Hindi, ako para sa akin, ang aking i-recommend, para the state of Jesus. Yung pinakamagandang bagay. Kasi yung mga personalidad, yung mga tinitingala at kinikilala ko natin, hindi sila nagbuwis ng buhay sa inyo. Baka siya pa nga yung magpauwi ng sakit ng kalooban mo. Pero parang hindi ganoon eh. Amen po ba? So isang magandang bagay, tingnan natin ang ating Panginoon. Okay? Kaya sabi niya dito, upang maisunod ang katuwiran, siguraduhin sa ating buhay na dapat natin sundin at tularan ang ating Panginoon Jesus. Okay? Anong sinabi po niya dito? Sabi niya, yaman kayo mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Chapter 5 verse 1. Di ba? Ang sabi niya, you are the children whom He loves, so try to be like Him. Wala pong masama na gusto mong tularan ng ating Panginoon. Yun yung pinakamagandang bagay na tularan natin. Di ba? And then, live a life of love just as Christ loved us and gave Himself for us as a sweet smelling offering and sacrifice to God. Di ba? Yan yung isang magandang tinititigan natin o tinitingnan natin. Kasi naman sa mga tao na madalas magkamali. Hindi kasi tayo mga perfecto eh. Di ba? Andiyan maraming mga tao na nakikita sa atin, tinitingala tayo. Once na yun ay nagkamali, nagkakaroon din tayo ng problema. Napapanaginipan mo ba? O, di ba? Bakit? Bakit nangyari ko sa kanya? Siya pa naman yung aking... Di ba mayroon man ng pagkakataon na ganyan? Even in TV personalities. Di ba? Makikita nyo yan. Bakit gano'n? Bakit? Dati, ganito siya eh. Okay. Hindi natin maigalit niya na sila ay perfectong tao. Lahat tayo ay hindi perfectong tao. So, the recommendation of the words of God ay kailangan po natin is follow the step of Jesus. Tularan po natin ang ating Panginoon. Tingnan niyo po mga kapatid. Even po, hindi po siya nag-rekomenda na ang tularan niya ay siya. Hindi ganoon eh. Tingnan niyo po ito. The book of 1 Corinthians 11 verse 1. Follow my example and as I follow the example of Christ. Amen po ba? Kung ano man yung ginagawa niya, sundin natin yung ating Panginoon. Wala tayong iba to promote righteousness. Kailangan mo talaga humanap ng taong righteous. And then you will promote righteousness. Hindi ka magpapromote ng righteousness kung ang kasama mo ay hindi righteous. Tama po ba? Hindi. Kung gusto mo talaga makapapromote,
taong righteous na katulad mo, and then you will promote the righteousness. If not, iba yung magagawa natin. Hanapin mo yung tao na akala mo, na alam mo na siya ay kapantay o kaparehas ng iyong espiritu. Yan. Masasabi ko po sa inyo, mga kapatid, magagawa po natin maisabi, maisulong yung matuwid ng buhay. Pero pag hindi mo yung magiging kasama mo, paano mo siya ngayon may promote? At paano mo mapapalakas yung pag-promote mo nito kung may isa na hindi, kung binsito? Diba? So, even Paul, sinasuggest niya na kung paano niya sinusundan yung Panginoon, sige, sundin natin ang ating Panginoon. Di ba? Kaya kung ikaw ay mag-promote ng righteous, hanapin mo yung isang righteous para i-promote niya yung ating Panginoon. I-promote yung ating matuwid na buhay as a Christian. Pero kung kukuha ka ng hindi kaparehas ng iyong sarili, mahirapan tayo ron. Okay? Okay. So, panghuli at ang ating pang-apat, in order to promote righteousness, let us strive to show it in our actions and words. This is a big testimony. Doon na tayo magkakaroon ng sa sarili natin, your testimony in life. Doon mo ipakita yung righteous na pinupromote mo. Kasi ang titignan lagi ng tao, bakit ka? Bakit kayo ginagawa mo? Kadalasan yung nagkikita. So ngayon kung gusto mo mag-promote, promote mo yung sarili mo. Di ba? Hindi isip mag-promote ang sarili at sabi mo si Jesus ay ganito at tapos ang ginagawa mo ay kabaliktaran. Ang tao ay mapanghambing. Sa panahon natin ngayon, yung tao ay madalas mapanghambing. Titingnan ka sa kabilang side, titingnan ka naman sa kabilang side. O titingnan ka, o titingnan yung ibang tao, para tayo paghambingin. Di po ba? Kaya itong ginagawa ho natin sa panahon natin ngayon, kung ikaw ay mag-promote, ipakita mo sa iyong pananalita at ipakita mo sa iyong ginagawa. In your speech, ipakita mo yung kung gusto mo mag-promote ng righteousness. Sa atin yun. Dala-dala natin yun. Yung ating pangapat. Amen, no? So, sabi niya dito sa atin na kinakailangan upang maisulong ang katuwiran, sikapin natin ipakita sa ating mga kilos at pananalita. Hindi yung basta-basta ka lang magsasalita na mag-promote ka na dito, ng ganito, oy, ganito ka brad na, tapos ikaw naman, kabaligtaran, sa lahat ng sinasabi mo ay ginagawa mo naman. Diba? Kung ano yung sinasalita, kung ano yung sinasabi o ano yung pinakakawala natin mga salita, dapat yun ay kasama din ng ating pagkilos at paggawa. Halimbawa, nagsabi ka ng ganito, simple lang, sabihin po natin, sabihin mo, huwag ka nang mag-inom lahat, huwag ka nang magkikipagtagayan kung saan. Pero sa pagsabi mo yan, at sa pagsabi mo yan, ay di na umalis ka, dahil pagdating ng ilang araw, ay makita ka na sa upuan ng gano'n. Paano po ngayon na ipopromote mo yung righteousness? Paano mo ngayon na isolong righteousness kung gano'n yung hanggang sa salita lang tayo? If you promote righteousness, your speech or words and action ay dapat nakikita yan sa iyo. Tama ho? Sa pananalita pa lang, makikita at lalo na kung harap ng Kristiyano, sa pananalita alam ng Kristiyano, yung Kristiyano at hindi Kristiyano. Sa pananamit, alam din ng Kristiyano kung Kristiyano siya o hindi. Sa kilos, alam din yun eh. Kasi sabi ko sa inyo kanina eh, ang Kristiyano dapat alam niya yung tama. Mas lamang ang isang tao na may alam po siya ng tama kasi wala siyang alam. Di ba? Alam natin yun. Kilos, galaw, pananalita, alam natin yun. Ito, hindi ko alam. Minsan, di ba? Pag makita ang Kristiyano, makita ng kakaibang kilos, hindi ko Kristiyano. Alam natin agad eh. Diba? Minsan, ito pa yung nagmamaling akala tayo. Pag ikaw may narinig, nagpapatugtog sa bahay ng Kristiyano, so, ay Kristiyano yung bahay. Hindi lahat ng Kristiyano ay hindi lahat ho na nagpapatugtog ay Kristiyano. Nagkakuha niyo yung point ko? Pag pakinggan niyo po yung sinasabi, bless the Lord, O my soul,
Oh my soul. Narinig mo po yun sa iba. Ibang bahay kung saan. Huwag ka kagad magsabing Kristiyano yung nasa loob ng bahay. Naintindihan, no? Hindi lahat ng kapatid ko ay ganoon yung kanyang espiritu. Alam niyo po yung bawat worship, bawat mga pinapatugtog natin, pag yun ay tipo ng isang tao, kaya niya yung patugtugin kahit hindi mo siya espiritual. Naintindihan, no? Kaya tayo mga kapatid, ito binabagi po natin. Yung pinakamagandang bagay na makita yung righteous ay tao. Kung gusto mo na mag-promote ng righteous, ito ay ipapakita mo ngayon yung sarili mo kung sino ka. Whether it speaks or word, speech or action. Tama po ba? Tayo yung pinakabuhay na patotoo ng pagbuhat ng matuloy. Tayo yung bibigyan. Kaya bakit ikaw? Ano yung ginagawa mo? Ikaw mismo ay magkikita. Ikaw ang nagsisigil dyan, ikaw ba ay ganito, tapos ganyan ka. Di ba? So, tayo mismo. Okay? So, anong sinasabi sa Mark 4:22? Verse 22. Ang sinabi po dyan, for there nothing is hidden which will not be revealed, nor has anything been kept secret, but that it should come to light. Walang naitatago po na hindi na nabubunyag. Lahat po ay mabubunyag po siya. Whether it's secret, di ba? Mabubunyag po yun. So, walang lihim na hindi nalalanta. Walang hindi nabubunyag eh. Di ba? As a Christian, tayong lahat, alam ng tao, sa pananalita, sa ginagawa natin, kaya napakahalaga yung testimony natin. Napakahalaga yung ating personality. Napakahalaga yung pagkatao natin. Di ba? Kung gusto mo kumbisihin sila and you promote righteousness, dapat makumbisi mo muna yung sarili mo sa sinasabi mo. If not, useless yung sinasabi mo sa kapwa. Tama po ba? Tama po ba? Bago mo kumbisihin yung kapwa mo, kumbisihin mo muna ang sarili mo sa sinasabi mo at ginagawa mo. Yan yung ina-address ni Paul rito. Kasi kung ikaw ay hindi ka kumbisi sa sarili mo, paano mo ngayon kukumbisihin yung ibang tao? How difficult? Di ba? Kasi ang unang kalaban natin, sarili natin. Okay? So, to promote righteousness, mga kapatid, tingnan mo yung sarili. Kumbisihin mo yung sarili mo na makagawa ka ng maayos. Hindi, kahit hindi mo sila sabihan, kahit hindi mo sila kumbisihin, pag makita sa iyo na mayroong nagbabago, mayroong pagkabagong makikita sa iyo, kahit hindi mo masabihan, siya lalapit siya. Ano nangyari sa iyo? Bakit nagbago ka? May nangyari ba? Mayroong bang tao lumapit ka sa inyo gano'n? Bakit ganyan ka na? Bakit nagbago ka na? Di ba? Hindi mo naman sila kumbisi eh. Pero bakit lumapit sa iyo? Nagtanong, anong sekreto? And then, okay, sabihin mo sa kanila, simply lang, accept Jesus. Di ba? Kahit hindi ka na magsabi nun eh. Kasi yun na mismo yung lalabas sa iyo, siya na mismo yung nakakita at lalapit sa iyo eh. Pero masakla, nagsasabi ka na dito, at mahirap kong bisihin yung sarili mo sa yung sinasalita at gawa, paano pa yung iba? Yung sarili mo nga, hindi na makumbinsi. Amen ho? So, that's all mga kapatid. So, apat na bagay. So, gusto ng Panginoon sa atin na tayo mag-participate. Kung ano yung ginawa ng Panginoon, let us participate sa sufferings of Christ. Kung ano man yung nangyari sa Kanya, of course, sa Kristo, maranasan din natin yung suffering. Kung may trials sa Panginoon, may trials din tayo. Why? Sapagkat siya yung ating pamantayan. Siya yung ating sinusundan. Kaya kung ano yung maranasan din naman natin. Hindi mo easy ang pagiging Kristiyano na akala natin, millionaire ka kahit na naging Kristiyano. Bakit ka ba naging Kristiyano? What is your purpose sa iyong pagiging Kristiyano? Para yumaman? Para dumami yung pera? Para ano? Bakit ka pupunta doon? I think, mga kapatid, sa akin, para sa akin sarili, andito ako sa Panginoon is to worship Him at papasalamat sa Kanya. Wala kang ano pa man. Amen? Sa ating pagtatapos, mga kapatid, 1 King 21:25. Kasama ko si Brother Derek kanina. Kasama ko din sina Maxine
Sila lang kami ang Sister Mika. Kami na Brother Derek kanina. Nabasa niyo ito na aking babagtisin. Okay? Sa panahon nun po sa 1 King 21-25, ang tauhan po dito ay si Ahab, si Jezebel, and Nabat. Ito yung mga highlights dito, yung tatlong person. Okay? Si Jezebel, ano yung relasyon niya kay Ahab? Kay Ahab. Anong relasyon ni Jezebel kay Ahab? Ha? Nabasa niyo na po yun? O di ba mayroon pinapabasa sa inyo? Si Jezebel ay asawa ni Ahab o ni Ahab. E ni si Nabat ay mayroon po siyang pamana galing sa kanya ninuno o magulang. Pero, alam niyo po ba kung bakit nagumon si Ahab sa pamumuhay na hindi maganda? Bakit hindi naging matuwid yung pamumuhay ni Ahab? Dahil nga ho ito sa kanyang asawa na sinusulsulan niya si Ahab. Mula mo sa kanyang asawa na si Jezebel, napariwara ang buhay ni Ahab. Bakit po? Nang panahon po noon, may nakita po siyang napakagandang lugar kay Nabat at ang sinabi po ni Ahab, gusto kong bilhin ang iyong lupain. Gusto kong bilhin, babayaran kita. Siya isang hari. Kaya naman bilang isang hari, ang dapat ng bawat mga tao pag magsalita ang isang hari ay dapat ikaw ay mag-response ng maayos. Kung ano yung hiningi niya, dapat ibigay. Pero kakaiba po naman si Nabat. Kasi si Nabat ay mayroong isang bukiri na napakaganda at sabi ni Ahab, gusto kong bilhin ang iyong bukiri. Subalit yung response po ni Nabat, hindi ko po yan ipagbibili. Asake, ano ang pakiramdam na ikaw ay tanggihan ng isang ordinaryong tao? Di ba? Matuwid ang buhay ni Ahab. Nagkaroon lang po ngayon siya ng problema dahil sa sunsol ng kanyang asawa. Ibinigay niya yung kanyang buhay doon sa kasamaan. Di ba? And then sabi niya mga kapatid, yung pagkakataon na yung sinabi na doon, hindi ko ibibinta, ano po yung nangyari sa hari? Siya po ay nalungkot. Tama, Brother Derek? Andito yung kanina eh. Nalungkot po yung hari. Ngayon, nagsumbong siya. At nalaman naman din ni Jezebel. So, anong ginawa po ni Jezebel? Nung malaman po hindi pumayag si Nabat, anong ginawa? Gumawa po siya ng kwento. Hindi tama, hindi matuwid na kwento. Na, siya ay nagpagalat ng salita, nagpatawag po ng dalawang tao na nagpapatotoo na sabihin na si Nabat ay, anong sinabi nun? Yung tinungayaw niya ang Diyos. Yun yung patotoo. Dapat pagbuha siya ng dalawang patotoo. Pero ang totoo nito mga kapatid, mali yung ginawa ni Jezebel na kukuha ng ganoon. Hindi makatwiran. Wala sa tama. Kaya nangyari po nung pumatawag ay ganito pong ginawa. Nung makumbisi niya po yun at pinaalam po nung sa lahat at alam niyo po yung ginawa kay Nabat, siya ay binato hanggang po siya ay mamatay. Tanong, naging matuwid ba yung pag-promote ng righteousness? Hindi. Dahil sa susol, dahil sa ginawa ng hindi magandang pamamaraan, mayroong namamatay na tao at mayroong namamatay spiritually pag hindi po tama yung ginagawa. Tama ho? Sabi ko sa inyo kanina, pag ikaw ay mayroong isang motibo, makakagawa ka ng isang bagay na hindi nararapat. As a king, kailangan mo pa ba ang isabi doon sa kay Jezebel at hindi mo alam na may hakbang pala sa ginagawa na papapatay sa Nabat? Ang king may motibo. Nalungkot nga siya. Pero sabi ng Panginoon, nang dahil sa Jezebel, sa sulsol mo, sa iyong asawa, hindi siya nakapamuhay ng matuwid. Tama ho? Kung ikaw ngayon ay magpupromote ng righteousness, kapatid at kaibigan, dapat sa maayos. Huwag tayong maging gahaman, huwag tayong maging skin, huwag tayong mapabimbog. Nabanggit ko na rin po yan kanina sa Ephesians. Ito yung nalagayan ni David. Pag ang ugali natin na ganito, how to promote righteousness. Maraming mamatay, hindi literally, physically, kundi spiritually, maraming mamamatay na hindi nababalik sa simbahan. But literally, namatay dito talaga physically, si Nabat. But ang akin po ngayon ay hindi physical.
But spiritually, pag ano yung magiging ugali natin to promote righteousness, tayo mismo yung nagiging stumbling block, walang babalik sa simbahan. Walang pupunta sa kanila. Okay? Sa ating pag-uling, mga kapatid. Sabi ko riyan, let us not, sabi dito, saan ba? O ito, number 1. Sabi niya, huwag natin ipagpalit ang katwiran sa naman. Okay? Kasi ang katwiran, mahirap po yun. Huwag niyo pong tularan si Jacob at saka si Esau. Si Esau na lang ang huwag niyong tularan. Di ba? Ang pagbintan niya ng kanyang birthright. Kay Jacob. Huwag naman. Ang katwiran, mga kapatid, mahirap po yun. Huwag natin yan ipagpapalit sa ano pa man. And then sa pangalawa, mga kapatid, huwag natin ipagbili ang katwiran upang hindi manaig ang kasamaan. Huwag niyo ipagpalit doon. Marami na ngayon nasisilaw sa ganito. Marami nababayaran na ngayon kahit nasa katwiran, nababayaran. Huwag naman. Ang katwiran ay magiging katwiran at hindi kailangan mababayad ang katwiran. Amen? Again, sabi niya, let us not sell righteousness so that evil may not prevail. Kung gusto mo mag-promote ng righteous, again, pagpatagumpayin natin yung katwiran sa ating mga buhay. Amen, no? Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong mga salita na binigay niyo sa amin. Lord God, narito Diyos kami na sinusulong namin ng Diyos yung pamumuhay ng rapat ayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa biyaya niyo na kami ngayon ay narito. Panginoon, maraming naghahamon sa buhay namin ngayon. But Lord, ang alam namin ay magpapatuloy kami na gumawa ng matuwid at maayos na iyong harapan, Panginoon. Lord, naway sa pangunahin ng buhay namin, alam namin yung ginagawa. Alam namin yung tama, Panginoon. Lord, gawin namin ito muna sa buhay namin. Lord God, naniniwala kami na kayo ay kikilos sa bawat isa. Bless us, O Lord. Lahat ng narito sa simbahan, and even in our social media, followers of God, bless them all, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin.